Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, batiin niyo po inyong mga katabi na good evening. Kahit medyo maliwanag po, gabi na po. Sige po, batiin niyo po. Ipakita niyo po sa inyong katabi ang inyong pinakamagandang ngiti. Bawal po nakasimangot. Okay, sa pagsisimula po ng ating pananambahan, inaanyayahan ko po kung meron po kayong kopya ng HPM trumpet, babatiin po natin ang ating mga birthday celebrants mula March 19 hanggang March 24. Okay po, March 19, Mara Fajarito. March 21, Dr. Joseph Vincent Roy Umali, Liza Tenorio, Marisa Malik. March 23, Mirna Oliva at Albert Mangawang. March 24, Edwin Baroja, Angel Panganiban at Shirley Nacorda. Meron po bang naririto? Naririto ng aking nabanggit? O maaaring birthday nyo po this week? Ayan. Ano po pangalan? John Andre. At saka, another version ni Ate Des. Si Nanay Edna. Yun, natanong ko na last week, nakalimutan ko naman. Si Tita Edna, pati po si John, ay hinihilingan po na pumunta dito sa gitna para ipanalangin po ni Pastor Art. Pastor Sam pala. Ilang taon na po si John? 1 year old. So, unahin po natin, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, bless you. May God never, ever bless you. May God ever bless you. Saglit lang po. Para po kayong hindi bumati sa my birthday. Alam niyo ba yung kumanta lang talaga kayo pero hindi kayo bumati? Naramdaman niyo pong bumati kayo? O basta lang kayo kumanta? Uulitin po natin. Hindi po maaari ang ganyan. No? Parang wala kayong binati. Happy birthday nga po ulit! Happy birthday! Happy birthday! Bakit kinakarating? Happy birthday, happy birthday. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever, ever bless Sabay-sabay na natin. you. May God ever bless you. Ano pa pangalan na? Jan Andre na po. Tayo po muna. Humarap po tayo sa altar. Thank you, Ate Abby. Aming Diyos na aming magulang at bukal ng lahat ng pagpapala ng buhay namin ay kaloob mo na aming lakas, aming galing. Amin pong nilalapit sa inyo si Jan Capistrano, si Nanay Edna. Hiling namin, O Diyos, ang inyong basbas sa kanila, inyong pagpapala. Ano man ang kanilang gawin, pagpalain niyo sa loob at labas ng tahanan. Hilingin namin, O Diyos, na ilayo niyo po sila sa masama, sa tukso, sa kapahamakan, mabigat na karamdaman. Ang aming dalangin din, O Diyos, patuloy nilang maranasan ang kasaganaan ng inyong biyaya sa kanilang buhay, kasaganaan ng inyong presensyang nangangalaga, at maging daluyan din po sila ng inyong biyaya sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at sa sino mang taong kanilang makaharap. Sa pangalan niyo, Panginoon Jesus, salamat po sa kanilang buhay. Amen. Thank you po. At gayon din po, nasa na yung balita. At gayon din po, happy wedding anniversary po sa mga kapatid na Darwin and Lita Altea. Ngayon po, bukas po pala, March 19, at kina Kuya Medel and Tess Lunar sa March 22. Okay? Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay tatayo at tayo po ay babati sa ating mga kapatid. Hindi po tayo ang babatiin, kundi tayo po ay lalakad at babatiin po natin ang bawat isa. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Iparamdam po
magandang gabi po sa atin, sa ating lahat. Aawitin po natin ang awit ng prosesyonal. Bawat isa ay dapat na magpuri dahil sa ginawa ni Yahweh upang tayo maligtas. Si Yahweh ang ating pag-asa, siya ang ating sanggalan, katulong. Kanyang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa muling oportunidad na ibinigay mo sa amin upang muli kami makapanambahan, kapunta sa dakong ito sa iyong bahay dalanginan. Naway ibaba mo yung banal na espiritu sa bawat isa at buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan, at nang sa gabing ito kami ay magpuri at muling magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa aming mga buhay. Patnubayan mo ang bawat isa at lalo't higit ang mga papunta pa lang dito, naway iyong gabayan at ingatan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, bago po tayo umawit, may tanong po ako sa inyo. Sino na po sa inyo ang na-meet personally si Mayor Sabili? Personally? Ayan. Wow, avid fan ka, Ate Lita? Hindi naman. Konti lang. Ayan. O kaya yung mga nagdaang mayor po ng Lipa, sino yung nakamit na ng personal? Nakita, nakapagkamay-kamay, si Mayor V. Kapag tayo po ay humaharap sa isang mayor pa lang po yun, ano po ang ating nararamdaman? O paano po tayo nagpe-prepare? Kunwari, si Kuya Ronald, tinext siya kunwari ng secretary ni Sabili o kaya ni Mayor V. Mr. Sarmiento, punta ka sa City Hall, you have a meeting with Maynard Sabili and the whole staff. How would you prepare for it? Maliligo ka? Siyempre, no? Ano pa kaya susuotin mo? Yung pinaka parang basahan mong damit o yung pinaka maganda mong damit na pinadry clean mo pa? Social. Dry clean na ngayon. Ayan, ang point po, kapag tayo po ay haharap sa mga politiko o may mga katungkulan, ginagawa po natin lahat ng paghahanda na lang. Hindi prepare, paghahanda. Lahat po ng bagay na makakapag-impress po sa kanya. Tama po? Mayor pa lang po yun. Paano pa kaya pag-presidente? No? O paano pa kaya? Ang tanong ko ngayon, paano kung haharap ka sa Diyos? Katulad po ngayong gabing to, paano kaya ikaw magpa-perform sa harap ng Diyos na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Hindi ba ibibigay mo rin yung best mo kung nalalaman mo kung gaano siya kadakila? Kaya sa gabi pong ito, hindi po kayo haharap kay Sabili, napakaliit po niya kumpara sa ating Diyos. Hindi rin po kayo haharap sa amin dahil kami po walang kapunta-kwenta, no? Pero tayo po lahat haharap sa Panginoon. Kaya, ina-encourage ko pong lahat, ibigay natin yung best kasi yun ang dine-deserve ng Panginoon. Hindi po deserve ng Panginoon ang lalami-alami ang pag-awit. Okay? Okay po ba yun? Sige po, i-offer po natin yung best natin ngayong gabi ito dahil siya ay Panginoon ng mga Panginoon at pinakadakila sa lahat. At po, pagkasin po natin ating kamay, ating katawan sa mga pulis na mga labi ko. Diyos sa'yo'y ika'y papurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itaas ka. Pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasagang matigay magpuri. Labis na karang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat nabuka. Pupurihin ka sa bawat kailan. Itataas ang ngalan mo hanggang kailanman. Sa galing walang kaso, Diyos, sisigaw sa buong mundo at sa gusto ko ay tuwanda kasi haharin ako. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasagang matigay magpuri. Labis na karang nararamdaman. Purihin ka sa bawat lupa. Purihin ka
papuri. Labis na galak. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat galaw. Pupurihan ka sa bawat galaw. Pupurihin ka sa bawat galaw. Pangalan mo magpakailanman. Napagkasayang magbigay kayo. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Walang hina. Ang palakpakan sa atin pong patuloy na pag-awit, patuloy po nating ipapahayag na ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. Sa translation po dito ay, Lord, you are my all in all. Sige, sabay-sabay nga po natin itong sabihin, Lord, you are my all in all. You are my all in all. Sa Tagalog po, Panginoon, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ano ba po ibang version sa Tagalog? Ikaw ang buhay ko. Ano pa ba pag sinabi, ikaw ang lahat-lahat sa akin? Hindi ako mabubuhay ng wala ka. Kaya ngayong gabing ito po, ipahayag natin sa Panginoon na ang Diyos nga po ang lahat-lahat sa buhay natin. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of
your faithfulness to me. Lahat po tayo nakaranas ng katapatan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa lahat po ng seasons ng ating buhay. Kapag nga iniisip ko kung gaano naging kabuti ang Diyos sa akin, wala akong maisip na ibang paraan para ibalik yung pasasalamat ko sa Kanya, kundi magpasalamat. Kapag na-imagine ko kung paano niya ako minahal mula nung ako ay bata hanggang ngayon, na ako po'y 25 years old, wala akong maibalik sa Panginoon, kundi salamat Panginoon. Sana ganun din po yung maramdaman natin ngayong gabi na i-worship natin ang Panginoon dahil doon sa faithfulness niya po, sa katapatan po niya sa mga buhay natin. At patuloy po nating i-focus ang puso at isip natin sa Panginoon sa gabi ito. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I will turn and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And everlasting arms, you'll never let me go.
Tayo po'y tumango at pumikit po sa ating pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katapatan niyo po sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya na kinabibilangan po namin at higit sa lahat sa katapatan niyo po sa iglesyang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ng labis na galak sa puso po ng bawat isa na alam po namin na hindi po namin matatagpuan sa ibang tao, sa ibang lugar, o sa ibang karanasan, Panginoon, kundi yung galak na iyon ay sa inyo lamang po namin matatagpuan, Panginoon. Kayo po sana ang patuloy namin makasama, Panginoon, sa gabing ito ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa pagkakataon po ito, sabay-sabay po nating bibigkasin ang LEC Vision. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. Subukan po natin ng walang kopya. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Hesukristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Subukan po ulit natin ng walang kopya. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Hesukristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Maaari na pong magsiupo ang kapulungan at pakinggan po nating mabuti ang tawag sa pagsisisi. Baba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po'y maglaan ng sandaling katahimikan para sa tawag ng pagsisisi. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pranalig sa ating Panginoong Kristo. Sa pamagitan niyan, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan niya, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Sumatin po ang kapayapaan at kagalakan ng pagkapatawad ng Diyos.
Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating mga panauhin. Alam ko naman na lahat tayo panauhin. Kaya naway madaman nyo ang init ng pagkakapatiran sa dakong ito. Magandang gabi po. Sa weekly activities po, tingnan po natin ang ating HPM Trumpet 5. Pakikita po natin ang weekly activities from Sunday. Tingnan na lang po natin dito at kahit po tayo sa gabi sumisimba, ang iba sa atin, inaanyahan pa rin po tayo sa Sunday School tuwing 8 a.m. ng umaga. Lalo tigit po dun sa couples. Meron po kasing pinag-iimbita dun po sa Fireproof Your Marriage Life. Dito po mararamdaman nyo, makikita ninyo minsan ang kamalian, ang maraming aspeto ng mag-asawa na doon po sa, kanina pong umaga ay napakaganda ng talakayan at iniimbita ko po yung mga narito ngayon na maglaan po tayo ng time para siguro po ma-develop or mapaganda pa. Kung tayo po may masayang pamilya, mas lalo pong sasaya. Yun po ay ginaganap tuwing Sunday pa rin, 8 a.m. At sa Sunday School din po, ganun din po, tuloy po yung star, yung shine, magningning bilang anak ng Diyos, time, ngayon na. At buong gilas na gumalaw at rescue sa misyon. Patuloy pong inaanyahan dumalo ang bawat isa sa Sunday School po. So, meron po ditong sa communicant class, tinatawagan po ang mga magulang, kung meron po tayong anak na 12 years old and up, at hindi pa po nakakapag-communicant, mangyaring padaluhin po ninyo ang inyong anak, sa April 10 hanggang 14, ito po'y gaganapin sa UCC Sampa. Makipag-ugnayan lang po kayo kay Ate Tel or sa office. At kung sino man yung bata dito na hindi kasamang magulang, hindi pa nag-communicant, makipag-ugnayan po kayo dito sa office para po makapag-communicant tayo. Then don't watch every Tuesday, Thursday, and Saturday from 5 a.m. to 6 a.m. At balitang cell group, ang bawat isa po na hindi pa nakapaloob o wala pang cell group na sinasamahan, mangyari lang pong makipag-ugnayan kay Ate Fe. Kung hindi pa po nakikilala si Ate Fe, nandun po sa bandaron. Ate Fe, taas kamay. Yan po si Ate Fe. At nakikita rin niyo po yung kanyang cellphone kung nahiya kayong lumapit kay Ate Fe. I-text niyo lang po siya at maagad-agad po isasagutin kayo niyan. At maraming salamat sa mga kapatid na naghandog ng mga bulaklak para sa mga natatanging okasyon sa kanilang buhay. At ang lahat pong nakapag-encounter na ay inaanyang dumalo sa post-encounter. Tuwing Saturday po ang female from 3 to 5 p.m. under Pastora Opel. At sa mga lalaki po ay andun po lagi si Kuya Romy Alduesa. At sa kids po, ganun din po, Saturday din po, pero ang oras po ay 1:30 to 3 p.m. So, makikita din po natin sa bandang likod ang mga work service leaders. Kung meron po kayong katanungan sa inyong schedule, makipag-ugnayan lang din po kayo sa office. At maraming salamat po. Meron po bang ibang balita? Magandang gabi po. Tayo po'y manalangin. Patuloy naming inaanyahan, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Marami po kaming nais itaas sa iyo o idulog sa inyo.
Unay, pagpasalamat namin at kami inyong tinipon sa dakong ito. Salamat po sa pagkatawag niyo sa amin. Panginoon, amin pong unang itinataas sa inyo ang aming bayan. Malapit na pong matapos ang resulta ng impeachment trial. Sa iyong mga kamay namin ito itinatalaga, O Diyos. Hiningi namin ang patuloy ang katotohanan ng manaig, katwiran at ang katarungan. Hiling din po namin, O Diyos, na umusad na ang aming bansa. Tinatas namin sa inyo ang leader sa Senado, sa Supreme Court at sa aming Pangulo, na kayo po mangusap at gumabay sa kanila na mga ibabaw ay ang malasakit sa aming bansa bagong personal na interest. Ganyan din, O Diyos, inilalapit namin itong bansa namin. Ang aming bayan, ang aming probinsya, ang bayan ng Lipa. Isang taon na lang pong mahigit at eleksyon na uli. At napakarami naming mga tarpuling, naglalakihang mga mukha ang aming nakikita. Na mga nangangarap maging maaari congressman, maging mayor, vice mayor o konsihal. Panginoon, kahabagan niyo ang aming probinsya, kahabagan niyo ang aming bayan, ang aming bansa. Kahabagan niyo ang lungsod ng Lipa, O Diyos. Panginoon, hiling namin magtindig po kayo, magtaas ng mga righteous leader. Yung katulad ni Nehemiah, yung katulad ni David, katulad ni Josiah, katulad ni Daniel, ni Jose at ni Josue, ni Moises, O Diyos. O katulad ng mga ilang kinalalang leader sa ibang bansa na nakilala tulad ni Abraham Lincoln, ni Lee Kuan Yew sa Singapore. O kahit masabi namin hindi namin alam ang kanilang pagkakatulad ng mga Duterte sa Davao City na kung saan nadun yung kaayusan at katinuan at kapayapaan sa kanilang mga lungsod dahil nadun yung pagkatakot at respeto sa kanilang leader at nadun yung political will ng leader na talagang ipinatutupad niya kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang tama at matuwid. Kahabagan niyo, Diyos, ang aming bayan. Kahabagan mo kami dahil may mga mukha na kami nakita. Pero alam namin sa likod ng mga ito ay hindi ang interes mo o interes ng bayan. Kundi ano ang kanilang magagatas sa aming bansa, sa aming probinsya, o sa aming bayan pag sila napaupo. Panginoon, kahabagan mo kami. Naghahanap na kami ng matinong leader. Yung leader na magdadala sa bayang ito, sa aming probinsya at sa aming lungsod. Sa iyong paanan, O Diyos. Panginoon, amin din pong itinataas sa inyo ang mga gawain ng Iglesia, O Diyos. Patuloy naming inanyahan ang pagkilos ng Santong Espiritu sa bawat bata, sa mga kabataan, high school, college, young professional, sa mga kabataan pang nanay at tatay, o mga middle age sa nanay at tatay, o sa mga senior citizen ng nanay at tatay, kalalakihan at kababaihan. Hinihiling namin, O Diyos, na manahan at kumilos kayo sa buhay ng bawat isa
na hindi lang kaming maging membro ng iglesyang ito, kundi maging kabahagi kami ng ministeryo at misyon ng iglesyang ito. Maging kabahagi ang marami sa amin sa cell group, at maging kabahagi ang bawat isa amin sa aming misyon na aming binigkas kanina, na always o laging nakahandang magpatotoo o mag-aakay ng tao sa iyong paanan, Panginoong Hesus. Maghanda at maghubog at mangalaga ng mga tao sa loob at labas ng iglesyang ito, sa mga nagkasabing mananampalataya pero walang pagkakakilala sa iyo, O Diyos. Kami po ay lumalapit sa inyo. Hindi namin ito kayang gawin malibang kumilos, manahan sa bawat sa amin ng iyong Santong Espiritu, O Diyos. Panginoon, salamat po ng marami. Kami inyong sasamahan. Kami inyong gagabayan. Salamat po, Diyos. Sa iyo naming mga kamay, tinatalagan lahat ang aming inilapit sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan, tayo po'y magsitayo. Sa lumang tipan po, makikita po natin sa Genesis 28, verses 10 to 17. Ito po ang sinasabi. Umalis nga si Jacob sa Beerseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanik manaog doon ang mga anghel. Walong ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Sa bagong tipan po, makikita po natin ito sa Mateo chapter 17 verses 1 to 7. Ito po ang sinasabi. Nagbagong anyo si Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok.
Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." Pinagpala tayo sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang salita. Hello. Mga kapatid, magandang gabi po. God is good. And all the time. Mas mahaba yan? Tiyak. Hello. Hello. Kanina ho, pinagmamasdan ko si Kuya Ronald na naglalakad. Pilay din. Nakita ko ang sarili ko sa kanya, pero baka diya kaming dalawa ang narito. Partner ho kami, nung lumakad daw siya nag-professional, ika-ika din eh. Nung ako din lumalakad, di ko rin mapigilan, ika-ika ako. So, totoo lang ho, isa hong malaking kagalakan uli ako magsalita sa inyong harapan. I think more than a month ago uli ako magsalita. At gusto kong sabihin, mayroong part 2 ito, yung sermon. At gusto ko rin sabihin, kung dati ho, kinakabahan ako, aminin ko, pati ako'y magsisinungaling sa inyo, na kinakabahan ako magsalita, kayo palang audience ko, ay nung makita kong may gayon, at nandun na sa internet, abang audience ko pala ngayon na hindi lang Lipa Evangelical Church, abot na sa London, sa Germany, sa Canada, sa US, South America, Australia, Singapore, Middle East. Makikita ko dun makikita ko na aking mga kaklase, kaibigan, kasamahan sa CYF dati na nasa abroad na. Masabi nilang, may pastor na pala yun. Ay, kalo ko nun dati eh. Tayo. Magandang gabi po muli. Tayo po'y manalangin. Sa mga sandaling ito, O Diyos, aming inaanyahan ang iyong Santong Espiritu. Hinihiling namin, O Diyos, na maranasan namin ang dampi ng iyong kabanalan. Maranasan namin ang dampi ng iyong pagkapagaling. Naranasan namin ang dampi ng iyong pagkapasigla at pagbabagong gagawin sa aming buhay. Hinihiling namin, O Diyos, katagpuin niyo po kami sa gabing ito. Kung paano niyo kinatagpo si Pedro, si Santiago at si Juan. Kung paano niyo kinatagpo si Jacob, O Diyos, katagpuin niyo po kami ngayong gabi, O Diyos. Alam niyo po yung pinagdadaanan ng bawat isang narito. Hiniling namin, O Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Sus, ng iyong salita ay mangusap sa bawat isa sa kanilang sa sitwasyon, kanilang pinagdadaanan, O Diyos. Kahabagan mo po kami, O Diyos. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang papuri, Panginoong Sus. Ikaw ang aming tagapagturo ngayong gabi. Amen.
Kung mapapansin niyo po yung binasa natin, ay pinamagatan ko po itong yung presensya ng Diyos, yung Bethel, the house of God. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, nagpapakilala ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kay Moses, nagpakilala siya dun sa burning bush na sinabing, sabi doon ay mysterious, tremendous, fascinating. Pero sa gitna nun, kung inyo pong titingnan doon, nagpakilala rin siya kay Propeta Isaiah bilang Diyos na banal, ang term na ginamit usually po ng mga pastor at theologian ay transcendent, the God who cannot be reached, the God who cannot be comprehend. Kung ipagpapatuloy din po natin, nagpakilala din sa tatlong disipulo niya ang Panginoong Hesus. At sila'y namangha nung makita kung sino si Jesus. Even pagdating kay Pablo, nagpakita rin ng Diyos at ang Panginoong Hesus. At dulot ito siya'y nabulag at nakita niyang sarili niyang siya'y marumi. Siya'y makasalanan at mahina. Pero sa gitna ho lahat ng ito na nagpakilala ang Diyos ng banal, makapangyarihan, nagpapakilala ang Diyos dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Mahal niya ako, mahal niya kayo, mahal na mahal niya ang katabi mo. Kung naman ang tanong mo sa isip mo, dahil meron kang sitwasyon, mukhang hindi ito yung realidad. Nasaan yung pag-ibig ng Diyos sa pinagdadaanan ko? Kung mapapansin niyo po, ano yung nangyari kay Jacob bago nagpakilala sa kanya si Yahweh. Kung mapapansin niyo po, nagbabag ang magkapatid. Dalawa ng magkapatid, nagbabag pa. Anong pinagbangayan? Hindi nila pinagbangayan yung kayamanan, tatay niya, yung mga ginto, yung lupain, hindi nila pinagbabagan yung mamanahing yon. Hindi nila pinagbabagan ang mga baka, kambing, tupa, kabayo at kamelo. Hindi. Ang pinagbabagan nila kung kanino ibibigay ang bendisyon ng tatay bago malagutan ng hininga. Bakit? Nagtatakbo palayo si Jacob. Bakit? Dinaya niya ang kanyang kuya, si Esau. Kaya lang pag nakarinig ng mga kabataan niya ng Esau, hindi yung Esau ng Bible ang naalala. Yung Esau doon sa tabi. Yung bituka ng manok, Esau. Kasi hindi yun nasa Bible ang naalala. Pero mga kapatid, dinaya niya ang kanyang kapatid. Siya ang nakakuha ng bendisyon. Sabi ng kanyang kapatid, hintayin ko lang malagutan ng hininga ang tatay. Ikaw ang susunod kong ililibing. Nagbanta ang kuya niya. Tumakbo siya. Takot na takot siya sa sitwasyon. Hindi niya alam kung... Alam niyang pupuntahan niya sa kanyang tiyuhin, pero hindi niya alam ano mangyayari bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, o sa mga taong ititigil na kasama ang kanyang tiyuhin. Malimit ang Panginoong Hesus, ang Diyos, hindi nagpapakilala sa panahon ng ating kaalwanan sa buhay. Hindi. Sapagkat most of the time, God is present but not recognized. God is beside you and very near to you and me but not recognized. Tanungin ko kayo, when was the last time that we recognize that God is near you, or inside you, or beside you? Most of the time, nare-recognize mo lang si Yahweh, ang Panginoong Hesus, sa panahong gumagapang ka sa kahirapan. Yung wala ka ng tatakbuhan, wala ka ng makapitan, iniwan ka na ng lahat na nagmamahal sa iyo, na akala mo'y nagmamahal sa iyo. Kailan nakilala ni Jacob si Yahweh? Nung wala na siya sa piling ng kanyang ina, dahil favorite siya ng nanay niya. Nung wala na siya sa comfort of his home. Nung nandun na siya sa parang na nag-iisa. Doon niya na-recognize, God is here. God is here. At ang sabi niya doon, nakakapangilabot ang lugar na ito.
sapagkat ito ang pintuan at bahay ni Yahweh. Alam niyo ho, mga kapatid, once the Lord meet us, o na-experience natin ang Diyos, may nababago. Totoo lang ho, may mababago. May mababago. Si Pablo, nang katagpuin po siya ng Panginoong Jesus sa daan ng Damasco, nabulag siya. Hindi siya kumain for 3 days. Nung siya may pag-pray ng isang disipulo na siya muli nakakita, yung dating Pablo o Saulo na mamamatay tao at persecutor of the church became the most prominent person in the New Testament. Yung dating pumapatay at nagpapakulong, siya nang gustong patayin at ikulong dahil nakilala niya ang Diyos. Kinatagpo siya ng Panginoong Jesus. Kung kayo po'y tatanungin ko, if you have experienced the presence of God, saan ang lugar na yan? Ang aking vivid experience of an encounter with God that God met me was in Talisay, year 1992. Ano yung event? 1 month before namatay ang aking ina. A month after the death of my mother, naka-attend ako sa isang youth camp. Totoo na, ako lang, kaming dalawa magkakapatid sa libing ng nanay ko, hindi naiyak. Sabi ko, ba't ako iyak? Ba't ako iyak? Pero nung maengkwentro ko ang Panginoon at kinatagpo ko ng Diyos, sabog ang luha ko, sabog ang uhog ko, nakita kong naramdaman kong mahal na mahal ako ng Diyos at nakita ko ang aking kasalanan sa harapan ng isang mapagmahal na Diyos. Kung gaano ko karumi sa harapan niya. Gaano ko kapasaway sa harapan niya. Ano pa yung meeting place ko sa Diyos? Yung likod ng bahay namin, ang bahay na ng kapatid ko. Doon sa may tangke ng tubig. Madilim ho kasi doon nung ako'y college. Parang yung nasa harapan. Doon ako nananalangin. Doon ako umiiyak. Doon ako naluhod. Alin pa ho? Doon sa kinatatakutang lugar, doon sa Ilaya, sa tubuhan ng aking tiyahin. Sa gitna ng kawayan at mga manggan. Sabi, minalabas daw kung ano-ano. Inaabot ako ng alas 8 ng gabi. Wala akong nakitang nalabas. Kundi bituin at buwan sa langit. Ang alam ko lang doon, umuupo ako sa isang nakatumbang puno ng ipil-ipil, may dala akong Bible, at kinakatagpo ako ng Diyos. Nagkukwentuhan kami. Bago ako nagpastor. Mga kapatid, nais ko lang pong itanong sa inyo. Sa bawat buhuban na gathering na ganito, o family gathering, o personal na meeting natin, kinikilala ho ba natin na kasama natin ang Diyos? In-invite ba natin ang presensya ng Holy Spirit? Naniniwala tayo, God is present everywhere. Yes. Pero ang tanong, do we invite the Holy Spirit? Do we recognize the Holy Spirit to join us? Do we invite the living God? Bago tayo pumunta rito, umakyat sa kapilyang ito, naibulong mo ba natin, Panginoon, samahan mo akong sumimba o sumamba? Sa eskwelahan, sa negosyo, nire-recognize ba natin siya? Alam nyo, si Jacob, hindi niya na-recognize ang presensya ng Diyos. Kaya nasabi niyang nakakapangilabot ng lugar na ito, na dito si Yahweh. Dalawang bagay yung bunga ng pagkakaalam niya ng presensya ng Diyos. Una, natatakot siya. Padalawa, napayapa siya.
Tingnan niyo po yung pangako sa verse 15. Sabi ni Yahweh ito, tandaan mo, susubaybayan kita at pagtatanggol saan ka man magpunta. Sabi po sa wikang Ingles, I will be with you, protect you wherever you go. Ano po yung pinapangako ng presensya ni Yahweh? The presence of God is security. What is our need? Lay it down to the presence of God. Tell God, Lord, ito yung struggle ko ang ministry ko, struggle ko ang buhay ko, struggle ko ang pamilya ko, struggle ko ang negosyo ko, ang work ko. Lay it down in the presence of God. It is the best thing and the best way that we can do. Gusto mong ma-restore ang family mo, gusto mong ma-restore ang buhay mo, ang negosyo mo, bring it to God. Bring it to God. Yun ang sabi niya, ipagtatanggol kita. Saan ka man magpunta, sasamahan kita. Sino yung kaaway nyo? Meron ho ba ditong, ang problema ba natin, o yung pinagdadaanan natin, mas malaki pa sa simbahan ito? O sinilaki ng kapilang ito, kasama yung baba? Gano'ng kalaki po yung problemang pasan-pas? May sinlaki ho ba ng building na ito? O isa naman yun ang building sa high school. Ngayon tanongin ko, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos? Was it much bigger ba ang problema natin sa pag-ibig ng Diyos? Mas malaki ba ang problema natin sa presensya ng Diyos? May isang kabataan nagtanong sa akin, gaano kalaki ang problema mo? Minsan laki ng kapilyang ito. Hindi, Pastor. Gano'ng kalaki ang Diyos? Gano'ng kalaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos? Hindi na siya nakaimik. Ano po yung sunod na pangako sa verse 15? I will bring you again to this land. The presence of God is guidance. What is lost? Ano ang nawala kay Jacob dahil sa kanyang pagiging makasalanan o makasarili? Nawala ang comfort of his home, the comfort in the breast or kandungan ng kanyang nanay dahil mama's boy siya. What is lost due to our sin? We lost our health, ang family natin, negosyo natin, hanap buhay natin. Worthy ba si Jacob ng malasakit na yun ng Diyos? Nung awang iyon ng Diyos? Nang habag na yun ng Diyos? Hindi siya worthy. Totoo lang, dahil ang imining ho ng pangalan niya ay mandaraya, mandurugas, manloloko, manlalamang. Worthy ho ba ako ng pagmamahal? Hindi din eh. Pero, anong sabi ni Yahweh? Ibabalik kita sa lupa mo. Kung ano yung gustong nating ibalik sa atin ng Diyos? Ibabalik ng Diyos yung pamilya mo. Ibabalik ng Diyos yung dati mong negosyo beyond, mas malaki pa. Ibabalik ng Diyos yung health mo. Ibabalik ng Diyos yung buhay mong nawasak at nasira. Because God love us. May isa pong umaten ng isang yung gathering, mga mananampalataya. Sabi niya, sabihin niyo sa katabi niyo, maganda ka. Sabihin niyo sa katabi niyo, maganda ka. Ang ganda mo. Ba, wala na, hindi. Sinabi niyo ba? Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Pagkatapos ng gathering na ganito, may lumapit sa kanya, isang babae. Naiyak. Hindi ko pastor yung nagsabi ng aral, lay preacher. Sabi niya, brother, hindi ako maniwalang maganda ako. Sabi nung lay preacher, hindi maganda. Eh, ang ganda ng babae.
Gaano kagandang babae? Yun. Hindi nga ho, ang description ng lay minister o lay preacher, ang ganda niya, mistisa. As in, ang ganda, mistisa. Artistahin. Pero alam niyo yung sabi niya, nung babae, alam niyo, brother, ang tingin ko sa sarili ko, pangit ako. Ang dumi-dumi ko. Sabi niya, bakit? As in talaga, literally, maganda. Ito ang sabi ng tatay niya nung siya'y bata pa. Lalo pag nakakainom ng tatay niya, ha ha ha, ang pangit-pangit mo! Nilakan niya yon na laging sinasabi ng tatay niya, ang pangit-pangit mo. Ito ang matindi. Nakakaluma na siyang boyfriend, 3 may asawa ang kanyang pinatulan, binigay niya ang kanyang katawan. Lahat halos ng lalaki magsabi sa kanyang, ang ganda mo, I love you. And dali-dali na sabihin niya yon, bumibigay siya. And the Lord is saying, I will restore us to the former self. Ano yung former self natin? We are created in the image of God. And God says, you are beautiful. I am beautiful. We are beautiful. Genesis chapter 1, 26 to 28. God said, you are beautiful because I created you in my image. And when God said, I will bring you back to this land, I will restore you to my former self. Yung ano ang pagkakalikha sa iyo ni Yahweh o ng Diyos? Yun ang nais sabihin dito ni Yahweh. Ibabalik ko yung dati mong ganda. Ibabalik ko o masigit pa ang dati mong buhay, ang dati mong negosyo, ang pamilya mo. Ano yung patatlong pangako dito? I will not leave you. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. The presence of God says, I'm here to comfort you. I'm here beside you to comfort you. Maring iwan tayo ng pamilya natin, kaibigan natin, asawa natin, anak natin. Pero sabi ng ni Yahweh, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Sabihin niyo sa katabi niyo, sabi ni Lord, hindi kita iiwan. Hindi kita babayaan. Dahil mahal kita. Alam niyo yung kanina, yung huling kanta, ang ganda ng isang portion, I will never leave you. Tama, Tiabi? Yung sa huling kanta sa praise and worship, with my eternal in my life. May portion po doon sa kanta na I will never leave you. Ha? Yun, ano? You'll never let me go through it all. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi kayo at ako iiwan ng Diyos. Yun yung pangako niya. Kung babasahin niyo po yung verse 20 to 22, sabi ni Jacob, nangako siya kay Yahweh, kung hindi mo ko iiwan, kung hindi mo ko pabayaan, at ibabalik mo ako sa lupain ng aking ama't ina, sasambahin kita sa lugar na ito. At ibibigay ko sa iyo ang ikapo ng lahat ng aking kikitain. Pwede ho bang gayahin natin si Jacob?
basahin ko sa atin. Sabi po dito, nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtim at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayoan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ikapo ng anumang ipinagkakaloob nyo sa akin. Una, nais ko pong itanong sa inyo, do we believe in the promise of God? Do we believe in the promise of God? Ulitin ko, do we believe in the promise of God? Are we willing to make a covenant with God? Are you willing? Ba't walang gusto makipagtipan? Gusto niyo ng pangako, gusto niyo ng blessing. Ayaw naman yung makipagtipan. How can God give you the blessing? Handa ba kayo? Wala ba kayong tiwala? Huwag ko kaysa, hindi ako nakikipagtipan. Ang Diyos. Ang Diyos na ito'y tapat, hindi ito sinungaling. Dito nangiiwan. Yung kasama nating Diyos, at Diyos ang sinasamba rito, hindi sinungaling, hindi nangiiwan, at hindi nagpapabaya. Tapat ho ito, mapagmahal ho ito. Ngayon tanong ko, naniniwala kayo sa pangako ni Yahweh? Handa kayong makipagtipan? Pataray lang at nasagot. Handa ho kayong makipagkasundo sa Diyos? Basahin niyo po ulit mamaya bago kayo matulog yung experience ni Jacob. Kaya humarap kayo sa Diyos sa panalangin, sabihin niyo yung pangako rin ni Jacob. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, alam niyo po yung sitwasyon ng bawat isa sa amin. Gusto namin yung ma-restore yung aming family. Gusto namin ma-restore ang aming kalusugan, ang aming kabuhayan. Panginoon, sabi mo, hindi mo kami iiwan. Sabi mo, sasamahan mo kami at ipagtatanggol mo kami. Sabi mo, ibabalik mo kami sa lupain ito. Kiniklaim po namin itong pangako niyo, Panginoon, sa amin. Hindi kami worthy na pangakuan. Pero dahil mahal na mahal mo kami, tinatanggap namin itong pangako mo sa amin at kiniklaim namin ang Diyos na nangangako ay tapat, mapagmahal at makapangyarihan na kayang tuparin yung pangako niya kay Jacob at kaya niya rin tuparin yung pangako niya sa amin sa kasalukuyang panahon. Kiniklaim namin yung restoration ng aming kabuhayan. Kiniklaim namin, Panginoon, restoration ng aming kalusugan. Kiniklaim namin, O Diyos, ngayong gabi, ang restoration ng aming family. Because yun ang gusto mo. Dahil ayaw mong mawasak ang buhay namin dahil mahal mo kami. At maraming salamat po. Ang parangal at papuri at pasasalamat ay sa iyo naming mga kamay inihalay, Panginoong Jesus. Amen. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinatawagan po ang diakono.
narito ang aming handog, bunga ng aming pinagpagalan na ibinabalik lang namin sa iyo, Panginoon. Naway ito'y magamit sa pagpapatuloy ng iyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang handog. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahaging ito, Panginoon, ang aming sama-samang pananambahan, patuloy po naming hinihilingan ang iyong banal na Espiritu na patuloy po na mangusap sa bawat isa na naririto. O kahit doon po sa nakakapanood nito sa internet.
ma-experience nila yung dampi ng iyong kabanalan, ang yakap ng iyong pagmamahal, ang iyong dampi ng pagpagaling at pagre-restore ng buhay ng bawat individual o ng kabuhayan o ng pamilya. Panginoon, alam niyo po yung idinadaing at idinudulog sa inyo ng lahat ng narito. Alam niyo po at bilang niya bawat patak ng luha sa kanilang mga mata. Naririnig niyo po yung totoong iniiyak, idinadaing, yung panagoy ng kanilang mga puso at kaluluwa. Nadadama niyo, Panginoon, yung sakit, bigat na kanilang pinagdadaanan. Salamat po na niyayakap niyo ang bawat isang narito at sa nakakarinig nito, nakakapanood nito. Salamat po at pinadadala niyo ang init ng inyong pagmamahal, ang inyong pagkalinga, ang inyong paglilinis, ang inyong pag-restore sa amin ayon sa iyong wangis, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat nakaka-experience kami ng kagaanan sa mga sandaling ito, ng kaluwagan, ng panibagong sigla at kalakasan. Nababanag namin, O Diyos, ang liwanag na bunga ng iyong kapangyarihan at ng inyong presensya at ng inyong pag-ibig. Sumisilay na, Panginoon, ang bukang liwayway sa bawat isang naririto. Tapos na ang kadiliman. At naranamin, O Diyos, ang patak ng hamog, ang patak ng ambon na dumidilig sa aming mga nahuhuhaw na kaluluwa sa mga sandaling ito, Diyos. Salamat po, Panginoon, ng marami sa iyong pangako sa amin. Sasamahan mo kami, ipagtatanggol mo kami, ibabalik mo kami sa iyong piling. Ayon sa iyong plano at pagkalika sa amin. At hindi mo kami iiwan. Salamat po ng marami, O Diyos. Amin pong iniaalay na muli sa iyong mga kamay ang parangal, puri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ngayon, banal at buhay at makapangyarihang Diyos, igawad niyo sa aming lahat ang inyong bendisyon. Patuloy nawang paliwanagin ng banal na Diyos ang kanyang mukha sa atin, sa ating pamilya at kabuhayan, sa ating iglesia at pamayanan. Patuloy nating madama ang pagpapagaling at pagpapalakas, ang pag-iingat at pangangalaga ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. At patuloy nating madama at maranasan ng init at higpit ng yakap ng pagmamahal ng ating Ama na ating Diyos. At patuloy na manahan at maghari sa ating buhay, tahanan at iglesia ang Espiritong Banal. At maging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang pag-asa, kagalingan at kagalakan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.